we'll be doing a lot of food trip. Hey guys, Joyce with Bartolome here. So let me welcome you to my Travel Joyce in Hanoi, Vietnam. Hey! So nakalabas na tayo sa ating Airbnb. Diyan lang siya sa likod. We're staying at Old Quarters. It's our day 2 here in Hanoi, Vietnam. And so far so good. We're loving it. For today, it will be a free and easy day for us. We'll be doing a lot of food trip dahil yun naman talaga ang pinunta natin here in Hanoi. So, first stop will be going to Dong Xuan Market. Pero guys, hindi tayo sa market mismo kakain. We'll be getting a pork floss porridge na nakita ko sa mga local tour guides here in Hanoi. So yan, sama kayo sa amin. Maglakad muna tayo. I'll be showing you Hanoi, Vietnam and kakain tayo ng masarap for today's video. So enjoy! Sa harapan ng ating Airbnb, ito guys, daanan to ng train. And then, ayan guys, sa gitna tayo naglalakad. Just be vigilant lang, alert, alert. Maraming motor dito pero chill lang siya than in Ho Chi Minh. So look at the locals. Andyan lang sila. Ay, ang ganda dito. This guys is our neighborhood. Tapos nakita ko may mga okay na places to eat pala. May nakita ako doon. May lechon baboy. And guys, if you see yung mga skewers na ginigrill, doon kayo kumain. First stop, let's eat at a local noodle shop. Dito lang tayo by the streets. Let's try their Bon Rio. This is a local soup here in Hanoi, Vietnam. Base is tomato. May nakikita akong scallions, fried shallots, tofu, rice vermicelli. So let's try. Okay guys, we just had our Bon Rio. Dito tayo kumain sa likod guys. It's a very local vibe. Kasabay natin kumain ng mga locals. Lolo't lola ang nag-ooperate ng kanilang shop. So guys, ayan, very good experience for us. Handa lang kayo sana lagi sa mainit-init na panahon kapag nandito kayo sa Vietnam guys. For its price, alam niyo ba kung magkano? 2 bowls ng malaking soup na yon plus yung bread guys. It only cost us 108 pesos or 50,000 dong. Guys, yung binigay ni Jenna sa akin na allowance, yun lang yun. Pang dalawa na kami and it's a good hearty lunch. It's a new taste sa akin. Sabi ko nga sa inyo, acquired taste siya because it's a tomato soup base na noodles, vermicelli, and then meron siyang tofu, meron siyang fried scallion. So yun guys, if I'm gonna rate it, I'll rate it around 7.5 out of 10. Maybe because hindi ko siya talagang first in mind na, no? First of mind na kakainin. Pero for a trial here, at lalo na sa presyo niya guys, sobrang mura nun. Parang 30-40 pesos lang isang bowl. It's worth it and it's good to try. Okay guys, for today's agenda, syempre dapat may adventures tayo here in Hanoi. Nawawala yung ano dito, yung pang-detect, ay pang-tanggal ng air. Saan ba ako naglakad-lakad kanina? Hanapin natin dito, ha? Hunt tayo. Sayang naman yun kasi yun yung parang cover nitong mic natin. Saan ba ako naglakad kanina guys? Nag-picture-picture kasi ako. Balikan natin ng konti. Sana makita ko siya. So yan. I-update ko kayo kung mahanap natin ang nawawalang cover ng DJI mic natin. Okay guys, unfortunately, hindi na po tayo nagkita muli ng cover ng ating mic. Hayaan na natin. It's part of the adventure. Diyan lang siya. Gusto niya magstay here sa Vietnam.
So, ituloy na po natin ang ating adventure. We'll be going to Dongshuan Market. Kakain ulit tayo doon. So, it's nice that we can walk para bumaba yung kinain natin initially. So, tingnan nyo yung paligid natin. May mga souvenir shops. Sikat sila sa mga dried. May mga small coffee. Tapos, ito naman, ayan, parang mga sari-sari store nila, guys. Dito tayo dadaan, guys. May mga small alley rin na nagtitinda ng mga bunsya. Kakain sila. Meron din ditong goods. Yan, very local vibe. Hey guys! So for today, nandito tayo sa Dongshuan Market. This is their local market where you can buy their souvenirs. So kung maghahanap kayo ng pangpasalubong here in Hanoi, Vietnam, this is the place to go. So I'll give you a quick glance kung anong meron dito. So sa harapan, you'll see yung mga dried nila and coffee. You know naman, Vietnam is known for their coffee. Marami rin silang mga mani, cashews, almonds, dried fruits. Very similar talaga siya sa Bentan Market. You can find their local goods here. Kilala ang Vietnam for their silk also. Yan ang kanilang mga bags. Bags, you have shades. Meron din siyang second and third floor. There, you can buy your magnets, your keychains, local souvenirs here. They have shoes also, and clothes naman sa next floor. We're now here at their second floor. Nandito ang mga clothes. And this is the full view of the Dongshuan Market. Meron din siyang labas na area. Ito naman siya. Parang nasa 168, guys. Ganon. Guys, sobrang fresh ng fruits nila. You have apis, lychee, ang laki ng mango, dalandan, longgan, and mangosteen. At kung maghahanap kayo, guys, ng mga business ideas, may mga wholesale din sila. Bilihan ng ipit, accessories, mask, comb, elastic. So guys, we're trying their chow soon. This is a porridge looking, pero guys, this is rice pa din. This is made out of rice flour, and then yung nasa ibabaw niya, guys, may pork floss siya and may parang giniling. So may nakatabi kami dito na local. So tinatanong ko kasi dapat kakainin natin ito at breakfast time, pero sabi niya no. This is a delicacy of Vietnam all day long. Actually nga daw, guys, ito kung nakikita nyo, kasi ngayon hindi kami masyadong busy. Yung linya daw na yan, mahaba daw yan hanggang gabi. So ito ang itsura, guys, ng kanilang alley. Ito, andito tayo. Small alley lang siya, very local vibe. So ayan, let's try our first bite. Excited ako, guys, kasi ayokong ipakita sa inyo yung mga usual nyo nakikita sa TikTok. So ang ginawa ko, I research about their local food sa kanilang local vlogger. So let's try. Excited ako. So try muna natin ito lang. Parang gooey-ish siya. Maalat. Maalat siya, guys. Ang feel ko, kung titingnan ko, feeling ko para siyang soya, parang pataho. Hindi, guys, may alat siya. Tapos ito, may pork floss. Very savory. Hi! Vietnamese. So, thank you. We met new friends here while eating. Thank you. So that is good, man. You should try it. Try it. Yeah. So, this is kway. Parang siyang fried bread. Parang donut siya, guys. Tapos, ilalagay nyo dito para lalambot siya. So, itong bread na to, usually, guys, nakikita nyo siya sa mga noodles, pero pwede rin siya dito. So, let's try. Bago sa mga panlasa natin ngayon, ang mga nakakain natin, not the usual Vietnamese food that we know, like pho, bun cha. Guys, masarap ito. Mainit siya, so hindi siya parang taho.
Ayan guys, nagchichikahan kami kasama ay mga new friends. So ang sabi nila, totoo ba na ang mga Pilipino ay magagaling kumanta? Sabi namin, most of us, pero hindi kami ni Jello yon. So ayan guys, we're now enjoying our food. So if we're gonna rate this, siguro mga 8 out of 10. Parang ganon. Ako siya sa akin. Hindi ko siya masyadong ikikrave. On the savory side siya na hindi, para siyang first time kasi na kain sa akin, no? First time na lasa. Ang ine-expect ko guys, para siyang taho. Diba taho? Very silky, but this one is on the savory side. So if you wanna eat this for merienda, very similar sa atin nito siguro binatog, pero hindi yung buo-buong corn. Ano kasi siya, parang porridge ang kanyang texture guys. Ganon siya. Para siyang giniling na rice flour turn na ganito. Tapos lagyan nyo nito. Ito favorite tong bread na to. Ito 9 out of 10 sa akin to lagi. So yan. Yun naman ang ating tunay na agenda. Kung hahanapin nyo, sa tapat lang yan. Ito ang kanilang Cho Dong Xuan, ang kanilang market. And then you'll find it here. Eat here. Very good. Okay guys, tapos na tayong kumain dito. Sasakay na tayo sa Grab sa ating next destination. So, ayan, again guys, dahil mabilis ang Grab dito, chika ko ulit sa inyo yung kinain namin doon. Hindi ko siya ma-pronounce ng tama. Pasensya na rin kayo kung nabubutcher ko yung mga pangalan dito sa Vietnam. Pero Chow Sun daw yun guys. So, kinain namin yung bowl na parang rice porridge. It cost us 50,000 dong or around mga 110 pesos. And then yung soya milk na binili namin is around 15,000 dong lang yun or around mga 28 pesos, 30 pesos. Ganun lang siya kamura guys. So, ayun, if you're gonna check kung anong pwedeng kainin dito na hindi yung alam ng mga tourist, puntahan nyo yun. Next stop guys, we're here at Hoa Lo Prison here in Hanoi, Vietnam. So if you're looking for a place to visit here, ito yung nakita ko guys na talaga namang gusto kong makita dahil this is the most intense and rich in culture place to visit. So guys, makikita natin dito if you're interested in Vietnam War era, ito yun, ang best place to see. So, samahan nyo kami. Bumili tayo ng ticket, guys. And ano lang to guys, medyo sa mga nakita ko on social media, medyo mabigat. Kasi guys, ito ang ginamit nila na prison for the Americans during the war. So, isasama ko kayo. More on the montage tayo siguro. And magkukwento ko sa inyo kung ano ba ang matututunan natin for today's video. So, tara, samahan nyo kami. Just beside the entrance guys is the ticketing office. Ito siya. Dahil hindi pa tayo nakakuha, dahil very spontaneous sa ating trip for today, kuha na lang tayo dito. Mag-line up tayo here and let's get their audio guide as well. Guys, this is 50,000 isa. So, around mga 100 pesos ang ticket. And let's come inside. Pakita nyo lang yung ticket. Yeah. So, kumuha tayo guys ng audio guide and here's their map. We got one for 100,000 English. We're now ready to go inside. Meron na tayong mapa, meron tayong audio guide para later maichika ko sa inyo kung anong matututunan natin dito sa Hoa Lo Prison. Let's go! The exhibition starts here. Play natin ang number 1. So guys, for introduction, Hoa Lo was made in 1896 by French administration guys to be used for those na magre-revolution during that era. So ayan guys, let's start na our tour inside and later bibigyan ko kayo ng mga matututunan natin dito, a glimpse of what's inside. Pero syempre guys, I highly encourage you to visit also. Ayan guys, ito ay magiging introduction kung ano pwede nyong makita pero iba pa rin ang feels kapag kayo ang nandito. So guys, again, kumuha tayo ng ticket for 50,000 dong and then kumuha rin tayo ng ating audio guide kaya tayo merong earphones dito para we can see and hear at the same time kung ano yung mga nangyari, ano yung mga kwento inside this museum. Okay? Tara na, pumasok na tayo.
mga ginamit nila, making sure na talagang high quality yung prison. Ito naman yung bricks. Ito yung main gate na ginamit sa prison. Binubuksan lang daw to guys, itong main door, main gate nila kapag may mga heavy cars na papasok. Guys, this is the toilet area. Naging help sa kanila during that time kasi yung mga dahon daw niyan guys, ginagamit nila for their wounds kapag binibit sila sa prison. In the middle of the exhibitions guys, may mga souvenir shops din kung gusto nyo lang mamili ng inyong mga iuuwi, pampasalubong. Okay guys, we're done with the exhibition. So using the audio guys, which really is a big help for me to understand yung every place na pupuntahan natin dito. It took us around an hour para maikot yung buong prison. So guys, ang makikita nyo dito is yung mga prison cell ng mga revolutionary soldiers during the Vietnam War. So it took them from 1896 to 1954 dito guys. Makikita nyo kung paano yung mga struggles nila, kung anong itsura ng mga prison cell. So yung mga regular, nakita nyo naman kanina, gumawa tayo ng montage. Makikita nyo rin yung mga dungeon, yung mga maliliit lang na prison kung saan ang mga kababaihan nilalagay. Tapos guys, meron din akong nakita doon, isang room shower wherein pinakita doon kung ano-ano yung mga ginamit to torture yung mga prisoners during that time. So meron doon i-electrocute sila, meron naman doon ibababad sila sa isang barrel of water, meron din naman doon parang ibibihead ka, gagarotihin ka, ganun guys. So makikita nyo din doon at maririnig nyo kung paano ang resilience nila to escape during that time. So, pumapasok sila sa mga sewage. There are success stories na mga nakalaya. Meron din namang mga nahuli. So, ayun guys, medyo may kabigatan ang pagpunta natin dito. Kasi nga naman, you know naman during the Vietnam War, diba? Ano talaga siya? Culturally, may kabigatan dahil sa paglaban nila sa kanilang paglaya bilang bansa. Ayun guys. If you wanna know more about the history of Vietnam, kung mahilig kayo sa mga ganitong topics guys, it's a highly recommended activity here in Hanoi, Vietnam. Sana ay na-enjoy nyo ito. Medyo montage lang siya guys, kasi nga mas gusto ko naman na mag-visit din kayo. Parang this is just a bridge, a way for you guys to see yung glimpse of it, and iba rin yung pakiramdam pag kayo na yun nandito. Air condition din naman siya guys, siguro kasama na rin doon yung lamig ng mga pangyayari during that time. So ako, it's a 10 out of 10 for me. Ayan na si Jenoy. Ako kasi guys, may audio guide ako, so naririnig ko talaga lahat ng nangyayari sa bawat part of the room. So ikaw naman, POV naman guys na walang audio guide. Yan. Actually, all good rin siya. If you are not interested talaga sa super details niya, makikita nyo naman yung mga exhibits per room, tapos may nakalagay rin naman ng mga caption. So, either sa inyo na lang, kumbaga it's your personal choice whether to have the audio guide or not. But basically, feeling ko mas ma-appreciate nyo pag syempre, kung full history talaga, audio guide, end to end. Pero yung sa room itself, parang self-explanatory na yung iba doon. Malalaman nyo na rin yung history way back before. So, yun lang, parang travel back in time kayo. So, enjoy to. Tapos, you just parang, ano bang tawag doon? Ina-absorb mo lang yung information around you. Tapos even the guys na kasabay nyo, most likely hindi sila maingay kasi they're reading, they're listening. Tapos yun, titignan nila yung mga artifacts na natitira pa or yung iba, mga remake na ata. So yun, kumbaga may magkakaroon kayo ng idea kung gaano kahirap dun sa prison life dati. So, buti na lang mabait tayo guys, hindi tayo nakulong. So,
Yeah, grateful tayo for that. Okay? Okay, yan lang naman guys. Hope you like this vlog. And yan, mag-visit kayo, comment nyo. I'll be doing a separate TikTok as well. So, i-follow nyo na ako sa aking mga Reels and Instagram and TikTok. So, yan, off to the next adventure. See you guys later. Guys, pagbigyan na natin to si Jello. Sige na. Pagka tinanong guys kung saan yung street nyo, saan ba kayo? Sa Kwansu, saan ba? Sa Kwan nga, sa Kwansu. Guys, ang maganda rin dito sa Vietnam is ang daming cafe. So, dahil ako ay nauuhaw at maraming tao dito, sumama tayo sa crowd. Bibili ako ng fruit juice o kaya ng tea. So, tawid tayo. Hindi tayo bumili doon. Gusto ko kasi ng tea. Yung tea na tea lang. Yung mga ulong-ulong lang. Hanap tayo dito. Nagsasearch. Gusto ko yung ano lang, yung tea na walang tamis. Ang social ng mga tea na yun, yung parang ininom ko kahapon sa may pho. Yung ganun lang. Ayan, nagme-merienda na yung mga tao, guys. Ayan. Dahil hindi ko mahanap, okay na yun guys. Kasi kami pala ay pupunta sa may banh mi. Tapos magno-note coffee tayo right after. Okay ba yun? Papakita ko sa inyo at sumulat tayo sa sikat na Note Cafe. Guys, I'll be giving you a hack whenever you're here in Hanoi kung saan ba ang best mag-withdraw na walang service charge. This is TP Bank. Dahil ang pera namin guys is around mga 500,000 dong na lang or mga 1,000 pesos, magdagdag tayo ng pera natin for the next 2 days. Mag-withdraw kami ng 2 million or around mga 4,200 pesos. Good na yon the next 2 days guys. Sobra yon. I-chichika ko sa inyo kapag may sobra pa. So ayan, mag-withdraw na si Jello. Guys, nahirapan mag-withdraw kasi maliliit lang yung denomination. Nasa 1 million yung kinukuha namin. The amount that can be withdrawn depends on the limit account balance associated with the card. Guys, walang pera. Hanap tayo ng ibang TP Bank, pero yun nga, itong bangko, yung in purple, grabe yung pawis natin. Guys, yan ang hanapin nyo para no service charge. Guys, ang kanilang convenience store dito is Circle K. Pasok tayo, bili tayo ng Yakult kasi nga yung kaninang grocery is pang maramihan. Tayo ay bumili lang ng isa. Saan ba yun? Yan guys, kain muna tayo ng yogurt para okay ang ating tiyan. Kasi yung mga Yakult ganito guys eh. Maramihan din. So let's go! Guys, nadaanan natin Michelin 2024 siya, pancake. Nasa list din natin to. So, dahil nadaanan na, tara! Guys, nanonood yun nasa kabilang table sa akin. At ito ang in-order niya. Sabi niya, ano daw ang kinakain ko? Harap. So, yun guys, dapat enough lang yung pera namin. Nag-extra kami ng drink kasi kulang. Isang Schweppes lang yung kinuha namin. Pero kung, ayun nga guys, kung pupunta kayo doon, our rating natin doon is 11 out of 10. 10 siya kanina, 10 out of 10. Pero dahil libre pa kami ng 16 pesos, ay plus 1. So, yun. Kawa sa amin guys eh. Oo. Inisa-isa. Baka nasa social media na nila kami na yung parang may dalawang magjowang nagugutom. Pinapasok namin, sarap na sarap sila. Pag ganun-ganun pa ako, pakain pa ako ng sobrang sarap. Pero super duper sarap naman talaga.
Ang bait din. Parang family sila doon na nagra-run ng Parang business. yung owner ata, tinanong yung pinaka nagluluto sa labas. Oo. Sabi Okay ko, lang ba to? okay lang ba sila? Kulang sila ng 8,000 dong. Sabi ko, I'll just wash the dishes. No daw, no. Oo, sabi, wala kasing card. So, yun pala guys, you need to know whenever you're here in Hanoi, cash is king, card is queen lang dito guys. Make sure na may cash kayo. Kasi kapag kakain kayo tulad noon, kulang na, nako, maghuhugas kayo ng pinggan. So, ayan, it's now 4:30, sakto guys, 4:30 na. Ang TV na. Balik muna kami sa hotel para mag-freshen up, pagpalit tayo ng damit. Later tonight, we'll be doing more of the cafes and we'll be going to the famous train street. So, okay ba kayo for today's video? Nakagawa tayo ng touristy stuff, nakakain tayo ng masasarap na cuisine na hindi kilalang kilala dito sa Vietnam. So yun, hope you like, Nakautang pa tayo. Nakautang, nakalibre. Guys, pag one of these days. Yes, kakain tayo ulit doon at ibabalik Hindi, natin. babalik lang natin. Babalik lang ba natin? O sige. So yun guys, thank you so much for watching this part of the vlog. It's day 2 natin sa Hanoi, Vietnam. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Yapot Joyce and on Instagram. And JY on TikTok, follow nyo Shutter by Jello Zone para makita nyo ang mga shots niya cinematic sa ating Hanoi vlog. See you on the next one. Bye! Guys, akala namin may nagkakagulo. Biglang sinarado na.